better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap, Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ng tamang impormasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. O baka naman, dumadaing na naman kayo ng masakit-sakit ang inyong mga kasukasuan. Lalo na sa panahon ngayon na papasok na ang taglamig. Yung iba po sa inyo ay naninigas. Ang inyong mga tuhod, ang inyong mga siko, pati na rin ang inyong mga daliri. Yung iba, nahihirapang tumayo galing sa pag-upo dahil sumasakit ang kanilang balakang. Alam po ninyo, ang inflammation, ang ugat ng mga kirot na ito. And of course, bilang doktor, marami sa inyo ang nakarinig na ng resetang anti-inflammatory medicine. But
Wait, there's more. Hindi naman pwede na puro tayo pain reliever na lamang dahil alam natin na ang matagal at mahabang pag-inom ng mga synthetic na pain relievers ay maaaring makasira sa ating mga organs. Dito pumapasok ang pag-inom ng mga natural supplements, lalo na ang nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Mayroon po itong natural anti-inflammatory property na hindi nalalayo doon sa mga cyclooxygenase inhibitor. Ibig sabihin, binabawasan po nito ang nararamdaman nating kirot in a natural way without the side effects. Hanapin po ninyo sa merkado, MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan. Take it. It is safe and all natural. Baka hindi po ninyo alam na ang matagalang pag-inom ng mga pain relievers ay hindi lamang nagiging dahilan ng pangangasim ng sikmura, bagkus maaari pa itong makasira ng ating kidneys, maging ng ating atay dahil doon po sila dumaraan for metabolism and processing. Kaya the less pain relievers that we are taking, the better for our body. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Karaniwan ang pinag-uusapan ng marami, lalo na ng mga eksperto, ang mga benepisyo ng pag-inom ng sapat na tubig sa isang araw. Kabilang na nga rito ay ang pagpapaganda ng ating cognitive function, nakatutulong sa pagkakaroon ng sapat na lakas, good digestion, healthy skin at weight management. Ngunit sa kabila nito ay marami ring pwedeng epekto ang hindi pag-inom ng sapat na tubig ng tao sa isang araw. Bukod kasi sa dehydration na una nating maaaring maranasan, ay maaari rin pala itong mauwi sa pagtaas ng ating cortisol o ang stress hormones ng ating katawan. Sa isang bagong pag-aaral ng mga mananaliksik sa Liverpool John Moores University, nadiskubre nila na ang mga taong may low daily fluid intake na mas mababa pa sa 7 cups o 1.5 liters ng tubig ay mayroong cortisol response sa stress na 50% mas mataas kaysa sa mga taong may sapat na daily water intake. Ang naturang pag-aaral ay pinublish sa Journal of Applied Physiology kung saan nagkaroon sila ng comparative test sa dalawang grupo na may tig-16 na individual. Ang isang grupo ay umiinom ng less than 1.5 liters ng tubig kada araw, habang ang isa naman ay umiinom ng 2.5 liters kada araw para sa mga lalaki at 2 liters naman para sa mga babae. Monitored ang kanilang hydration levels bago isinalang sa isang stress test na mayroong surprise job interview at mental arithmetic challenge sa harap ng panels. Dito, kinuhanan ng saliva samples ang participants bago at matapos ang test kung saan nakita na nagkaroon ng pagtaas ng cortisol level ang mga may hindi sapat na fluid intake. Base rin sa resulta, pareho namang grupo ang may parehas na level of anxiety at pagtaas ng heart rate sa gitna ng test. Pero ang mga underhydrated ang nakapagtala ng mas mataas na cortisol activity, ibig sabihin ay mas stress sila. Kaya naman patuloy ang paalala ng mga eksperto sa pag-inom ng sapat na tubig araw-araw, 8 baso o katumbas ng 2 to 2.5 na liters ng tubig kada araw dahil ang labis na stress din ay maaring mauwi sa pagkakaroon ng heart disease, diabetes at depression. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com.
Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang balang Anthony Taberna Golden Dove Awardee, Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao. Nako, kamusta na po tayo? Happy Wednesday morning na tayo. Wednesday na ba? Ang bilis naman ng araw. Parang kailan lang. Ngayon, 14 na kagad tayo sa buwan ng Enero. January 14, 2026 na po tayo. Muli, samahan niyo pa rin po yung lingkod. May Binauhan dito po sa DZRH, Operation Tulong. Siyempre, pauna sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 10 hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo maghahatid. Sikapin nating makatugon sa mga inilalapit po na ating mga kababayan, mga may sakit. Ang iba ay talagang treatment, yung kanilang inilalapit at yung kanila pong pangangailangan na makabili po ng mga gamot. Kahirap magkasakitan. Anyway, ingat-ingat po tayo dahil yung LPA pala nandito na sa PAR. Nasa Philippine Area of Responsibility na, kaya yung chance na maging tropical depression ay inaasahan po sa susunod na 24 hours. At ang pangalan niya, Ada. So, magdadala kaya ang kulimlim ng panahon eh. Oo, kalat-kalat na pag-ulan po ang magiging epekto sa atin ito pong low pressure area na ito. Habang hindi pa po siya nagiging ganap na isang bagyo, meron pa rin po tayong mararanasan ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Ilang bahagi po ng Visayas at maging sa ating mga kababayan dyan po sa sa Mindanao at yan din po yung mararanasan sa mga susunod na araw. So kahapon, namataan po yung LPA na yan. Ang layo niya, 1,000 kilometro, timog silangan ng Mindanao. Kaya yung mga pag-ulan po nararanasan na by this time siguro, no? O mararanasan po ng mga taga Davao Region, Caraga, naku, medyo maulan pala dyan, Northern Mindanao, Sarangani, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte.
At amihan naman ang magiging epekto no sa mga lalawigan po ng Cagayan, maging diyan po sa Isabela at Aurora at Easterlies ang magpapaulan. Kaya ganun pala. Tingnan mo sa labas. Kala mo laging uulan. Yan, magpapaulan sa atin dito sa Metro Manila at sa mga nalalabing bahagi po ng Luzon. Ingat-ingat po. Oo, at meron din pong mararanasan na katulad na panahon sa ilang bahagi pa rin po ng ating bansa, lalo na po ang epekto po ay localized thunderstorm. Kaya ingat-ingat pa rin po sa flash flood, sabi po ng Pag-asa, at maging sa landslides. Ay mga kababayan natin ha, mga nasa bulubunduking bahagi po, pagka ganyang naulan na, alam nyo na. Huwag nyo na pong hintayin. At talagang napakahirap po. Anyway, tuloy-tuloy na po tayo. Meron po tayong pasyente. Sikapin nating matulungan ngayong araw na ito ng Miyerkules. Simbang Baclaran. Ang pasyente po natin, 90 years old. Naku, inilalapit po siya ng kanya pong anak. At yan po ay si Tatay Juanito Codico. Taga Cabacao, Abra de Ilog, dyan po sa Occidental, Mindoro. So, sikapin nating matulungan. Maya-maya lamang po. At ang kanya pong mga nais na matugunan natin. Dahil siya po ay may sakit. Anyway, ako'y nanonood kagabi nung lumagda ang Pilipinas. Marami pala nating mga kababayan na mga OFW dyan po sa UAE, sa United Arab Emirates. Almost 1 million na daw. Ang dami pala, no? Pwede nang maging mga citizen ng UAE. Oo, yan yung pagpunta, no? Yung pagbisita ng Pangulong Bongbong Marcos dyan sa UAE, United Arab Emirates. At nilagdaan yung sinasabi nga po nila ay Historical Comprehensive Economic Partnership Agreement. So yan po yung kauna-unahang free trade pact ng ating bansa sa isang Middle Eastern nation. Aba, oo, so sana sa bagay, actually sabi ng Pangulong Bongbong Marcos at maging yung ambassador natin doon, kinikilala ang workforce natin sa United Arab Emirates. Sadya naman, pag ang mga Pinoy naman ay talagang nagtatrabaho, mababait at responsable, di ba? So, malaki daw ang pagkilala, pero sana lang doon sa malaking pagkilala ay walang pagmamalabis or, di ba, yung mga amo, yung mga employer na malupit sa kanilang mga empleyado. Di ba, may mga tayo pagkakataon na merong mga nakakaranas ng kalupitan o pagmamalupit. So, nakakatuwa, no? SEPA yung sabi nila, kauna-unahang free trade pact ng ating bansa dyan po sa Middle Eastern nation. Anyway, so dami, 1 milyong Pinoy pala ating workforce dyan po sa United Arab Emirates. Layon nung nasabing agreement, so personal yan na sinaksihan, of course, ng Pangulong Bongbong Marcos at UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed. Yung paglagda na yan, of course, with Trade Secretary Maria Cristina Roque. Napanood natin sila kagabi. Actually, gabi na nanonood pa ako. Yan, para po dun sa yung imbitasyon para sa Sustainability Week 2026 Summit. So, ang layunin daw po niyan, pababain yung taripa, palakasin yung market access sa mga produkto at serbisyo, at ganun din paigtingin pa yung investment flows, at syempre lumikha ng mga bagong opportunity para po sa mga Pilipino dyan po sa UAE. Tayo, marami tayong mga produkto dito, di ba? Yung mga Philippine export natin, so pwede na pala yan. So ang benefits niyan ng tinatawag na agreement na yan, yung SEPA, yung Philippine export natin na saging, pinya, marami tayo niyan. At yung mga canned tuna,
Ayan, ang magiging mga electronics machinery ay oo. Yan po ang mga makikinabang. Anyway, tuloy-tuloy na tayo. Punta muna tayo sa Calooc. Diyan sa Navotas muna tayo. Alamin natin, meron daw pong mga citywide HPV DNA screening sa mga kababaihan ngayong umaga. Alamin natin, Navotas ba ito? Alamin natin ang public service report na yan. Maganda yan. RH23, Edwin Duque. Kuya Edwin. Hey, good morning, Miss May. Kasalukuyang inilusan ngayong umaga ng papanahusod ng nagsikat at nagkasugat ng mga kababaihan o ang pinakalansing ito. Ito yung programa, may ito yung citywide HPDA, HPD, DNA screening doon sa mga surgical cancer. Ito sa pangunguna pa rin ng City Health Office ng Luzon. Dumating ngayon ang mga opisyal ng DOJ o DOH galing sa regional para doon sa naturang unang aktibidad ng programa ng pamahalaan. Dumating na rin dito si Mayor Janry Chanco at ilang mga konsyal. Andito rin, nakita ko yung konsyal natin na taga-operasyon tulong. Andito rin, kasama din sa... Si Konsehal Maylene Sanchez. Oo, yung anak niya, yung kanyang personal na taga-picture sa kanyang aktibidad. At disipin na maraming nakiisa ngayon, May, dito sa programa ito. Lalo pa ito ay libre para sa mga kababaihan. Ay kay Mayor Janry Chanco, ang agad kalusugan ng kababaihan ay kaugnay ito sa citywide HPV DNA screening para makilala may rise and standard cervical cancer sa buong Pilipinas. Alas 9 ng umaga ay tumagsabi yung maraming kababaihan maliban doon sa puno na sa labas ay meron pa nag-aantay sa labas itong sport complex dito sa molecular laboratory sa Tumana Complex sa Barangay MBGS Tagad-Tagatan. Bari manong magpakuha ng libreng DNA testing ang lahat ng mga kababaihan lalo na dito sa Luzon, lalo na yung edad 30 hanggang 49 pataas sa mga hindi lang dito dahil ito yung pinaka-pilot dito sa Luzon. At ito ay magtutuloy-tuloy na sa lahat ng mga health center sa Luzon na nabutas. Ito ay sa buong Pilipinas. Malaking tulong yan ha, Edwin. Lalong-lalo na sa mga kababaihan para sa kalusugan. Sa buong Pilipinas wala. Ang nabutas ang apat lang ang nabigyan ng machine para magsagawa ng ganitong testing dito sa programa ng gobyerno. Yung unang panimula na programa na magsisilbi mo ng modelo para sa mga kababaihan at dapat ay mainggan yung gusto na ilalim sa naturang pagsusuri para sa kanilang sakit o wala, meron o wala. Importante kapag masuri, tiyak ka na't wala ka ng pag-aalilangan may sakit. Para naman doon sa karagdagang informasyon, ang payo ng City Health, maging ng DOH, ay magpunta sa lahat ng health center para... Open ba yan, Kuyang Edwin, para dun sa mga kababaihan? Sige, sabihin natin dyan sa Navotas, paano sila maka-avail yan? So, through ba yan? Barangay health workers nila? Yung mga hindi alam kung paano gagawin, saan diretso? Sa mismong mga health center ba ng barangay? Ito na yung programa ng national government. Ngayong araw na to, ang pinaka-opening. Kaya dito yung pinaka-pilot, pag-umpisa rito, pero 4 pa lang daw yung nabigyan sa Pilipinas, yung mga lugar na nabigyan. At isa nga dito nabutas. Kaya yung iba kung magkikita mo yung programa ng PhilHealth, ito yung yaka program ng PhilHealth. Ganito halos ganito rin. At kapag napunta ka sa mga barangay, about 8 years, ay ganito na yung magiging kalakalan. At may mga proseso, tapos nag-a-assist yan ang LGUs dito sa programa ng national government. At doon na rin malalaman kaya ano yung dapat gawin ng mga kababaihan at may sa kanilang na ano na yung certificata. Bukol,
yan yung unang prioridad dito na programa. Oo. So, meaning, starting today, pwede na yung ma-avail ng mga kababaihan. No? May nagtatanong dito from Navotas. Dito na ngayon, at dito nga sa Tumana complex doon ng ginatap, yan ay magtutuloy-tuloy na mula ngayong araw sa bawat hospital center. Nawawala si Edwin. Nawala na signal. Maraming salamat, RH23 Edwin Duque. So maganda yan para sa mga kababaihan at kung libre, samantalahin yun at napakalaking tulong po yan sa sa ating pong kalusugan. Tuloy-tuloy na po tayo. Standby lamang. At tayo po ay pupunta na sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Nandito ba ito? Nasa Abra de Ilog. Alamin natin na maya-maya lamang. Oras natin, 26 na minuto makalipas po alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Ang oras na yan. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa Charm. Charm Fab Con. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng
Samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team. Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay Atletang Pilipino! Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras natin, 33 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga at ngayon dako muna tayo sa ating pong pasyente. Ang ating pong pasyente, 90 years old, 90 anyos, taga Cabacao, Abra de Ilog, Occidental Mindoro. At inilapit po siya ng kanyang anak si Ate Jennifer Grospe. Ang pasyente natin, Tatay Juanito Colico. Si Tatay Juanito po may asawa na edad 86. Wow, haba ng buhay nila, no? Swerte nyo, no? Pero dun sa may mga magulang na nakakasama pa. Meron po silang 8 anak. Dati pong nagtitinda ng isda pala, no? Dahil pero nahinto dahil po sa kanila na rin pong edad at pareho na po silang may sakit, si Tatay Juanito at yung kanyang misis. December 2025, so last month po yan, nahirapan daw kumain at hindi makahinga kaya isinugod po sa ospital si Tatay Juanito at na-confine po ng 1 linggo. Doon po sa kanyang mga laboratory test o doon sa x-ray, nakita na meron na pala siyang asthma at tuberculosis. Ayan, nakakahingi daw po sila ng gamot sa ospital para
sa sakit na TB, oo, sa bagay pagka po tuberculosis, meron po talagang libreng pagpapagamot dyan. Pero pinabibili daw po sila ng nebulizer at sariling oxygen tank para may agad na magamit sakaling sumpungin si Tatay Juanito. Sa ngayon po hindi na nakakalakad si Tatay Juanito at kinakailangan ng buhatin dahil na rin po sa edad nito. So, lumapit po sa atin ang kanyang anak, si Ate Jennifer. Magandang umaga, Ate Jennifer. Umaga po, Mami. Good morning. So, nandyan kayo sa Occidental Mindoro? Opo. Aba, parang ang layo pero ang lapit ng signal Ang linaw Aba, diyan kayo sa Abra de Ilog, ano? Opo, sa barangay Kabakaw po. Aba, ang linaw na signal nyo. Kaya ako nagsasabi malinaw kasi may mga partnership kami dyan sa mga Rotary clubs, di ba? May mga Rotary sa inyo nagsiservisyo, di ba? Madalas pagka nandyan mahina yung signal nila pagka ini-interview natin live dyan sa inyo sa Abra de Ilog. Anyway, galing na tayo. May part po talaga, Mami, na mahina po ang signal. Oo, lalo na dun sa Lubang. Di ba? Sa Lubang Island. Opo. Ayun, anyway, sige, diyan ka lang, malakas yung signal mo. Kumusta si Tatay Juanito? 90 years old. Si Tatay, malapit nang mag-90 o magna-91 na siya? Nagna-91 na po, Mami, sa March 27 po. At doon sa 90 years old niya last year, di ba? So magna-91 sa March. Opo. Ibig sabihin, wala siyang naging sakit para magkaroon ng mga maintenance medicine? Meron po, Mami. Meron. Kala ko, pero yung asthma, ngayon lang yun. Bali, Mami, yung yung sa kanyang tuberculosis po, yun po yung mga nakaraang mga June, nag-start po ng June, na-detect po na may tuberculosis siya. Oh, pero ngayon lang yun. Ngayon lang sa edad niya na ito. And then pati yung asthma, ngayon din lang. Opo. Tapos nakaraan po, nung December 23 po, yun nga po, nahihirapan siyang huminga. Kaya sinunta po kagad sa ospital. Doon po sa base po, doon sa lumabas pong mga test result, may na rin po siya, nagkaroon na rin po siya ng pulmonary disease at saka pneumonia po. So, pero ngayon, nakalabas na siya. Opo. Ginagamot Opo. ngayon yung... Kasi pagka sinabing tuberculosis, meron niyang, diba, ilang buwan na gamutan yan. Opo, yun nga po, Ma'am. May tuloy-tuloy po yung 6 months niya pong gamutan sa tuberculosis niya po. Oo. Ang swerte ninyo, ha, Ate Jennifer. Kasi buhay pa mga magulang ninyo. At ngayon lang sila nagkakasakit ng ganyan, di ba? Ibig sabihin, hindi naman yung malala yung mga sakit nila nung mga nakaraan. So, ngayon po, Ma'am, hindi na rin po siya makalakad. Minsan may time po na hindi niya na rin po kami nakikilala. So meron ng kalimot. Opo. Pero si nanay, kumusta? Kasi 86 pa lang Yun din po, Ma'am. Sakitin na rin po yun, Ma'am. Malimit din pong dinadala sa ospital. Kaya talaga, ang laki talaga ng angat ng kalusugan natin. Pagka nasa probinsya, Ate Jennifer. Kaya nga po, Ma'am. Diba? Oo. Pero lahat kayong magkakapatid, kasi sabi mo, 8 kayo. Nandiyan kayo lahat sa Abra de Ilog. Hindi po, Ma'am. Hiwalay-hiwalay din po, Ma'am. Ilan yung kasama mo, katuwang mo na mag-alaga sa mga magulang mo dyan? Bali, 5 lang po. 5. Yung 3, Metro Manila. Malayo po, Ma'am. Nasa Davao po yung iba. May napuntang Davao. Oo. Ilan yung nasa Davao? 3. Isa po, Ma'am. Tapos yung isa po, dito rin po sa Ma'am, sa Mamburao po. Mamburao. Ayan. Okay. So, yung pagtitinda ng isda, sila pa rin yun? Walang nagmana sa inyo? Walang kumuha para kayo magpatuloy? Meron po, Ma'am, yung kuya ko po. Okay. Pero sila syempre di na pwede. Pahinga na muna. Opo. So, kahit papaano, si nanay, nababantayan niya pa si Tatay Juanito? Opo. Sino ba ang kapisan ng nanay at tatay mo? Ikaw ba o marami kayo? Ilan din po, Ma'am. Kasi may bahay din po sila, Ma'am, na nakabukod din po sila. Balik tabi-tabi lang po. Okay. So sila lang 2 doon sa isang bahay? Opo. Oo. Ayan, kakasarap tumira talaga sa probinsya .
Lalo na dyan sa inyo, kaganda dyan sa Mindoro. Oo. So anyway, ngayon dito nabanggit mo nebulizer at saka oxygen tank. Yung nebulizer po, ma'am, tsaka inhaler po, tsaka yung sinadjust po ng doktor, yung daw pong tangke, ma'am, na oxygen daw po, kailangan daw po talaga yun. Oo, hindi ba kayo nakapagtanong dyan sa inyo sa Abra de Ilog kung pwedeng humingi ng tulong para dun sa tangke sa inyong social service? Ma'am, kasi po, nung mga hindi pa po na-admit si tatay, nakalapit na rin po sila. Oo, hindi, dun sa tangke mismo dapat meron. Sabi Sa niyo tangke dapat, po, ma'am, wala. Oo, oxygen Wala. tank. Wala po, ma'am, bibilhin daw po talaga yon. Sige, kapag kasi dito manggaling sa amin, di alayo ng pagpadalhan namin. Opo, ma'am. Diba? Dapat yung malapit na dyan. Siguro ilapit natin si tatay dyan sa inyong LGU, no? Opo, ma'am. Dapat MG na itawag natin ito sa local government nila. Baka sakaling may support system dun sa kanilang social service sa Abra de Ilog. Opo. Oo. So, yun yung pwede nating sigurong kalampagin o makiusap tayo baka naman. Opo, ma'am. Opo. Oo, baka kasi kung pero diyan meron bang bilihan sa Abra de Ilog ng mga oxygen tank? Meron po, ma'am. Meron po sa Mamburao po. Okay. Sige, ganito. Yun ang kailangan nyo, no? And then yung nebulizer pa rin. Opo, ma'am. Doon sa oxygen tank, kung meron sa Mamburao, magkano? Parang napatak daw po ata, ma'am, ng 10,000 daw po yun. Yung ganyan, yung nakikita ko, yung mataas. Opo. Yung malaki. 10,000 yan. Ayan, yan, nakikita ko ganyan. And then, yung sa nebulizer nyo, meron din dyan, ano? Meron po, ma'am. Nagtanong na rin po sila, ma'am, sa butika po. Ano daw? Anong sabi? Kaso, ma'am, yung ano daw po, yung nebulizer po, 2.5. Bago yung inhaler daw po, 1.5. Kasi daw po, iba-ibang klase daw po sa ng doktor, reseta daw po ng doktor. Okay. 1.5. So, ibig sabihin, pero teka, yung pausok ba, yung nebulizer, diyan saan ba kayong ospital nagpapacheck up? Sa Mamburao po. Sa Mamburao. So, oo, wala ba silang libreng doon? Every now and then yung pa-nebulizer? Wala po, ma'am. Bibili daw po talaga. So wala din sila yung maaring i-schedule, ganun, walang ganun, para sa mga pasyente? Wala po, kasi po, halimbawa daw po na sumpungin siya kaagad, may magamit daw po. Medyo malayo po kasi yung Mamburao sa amin. Ayan, okay. Oo nga, gano'n nga kalayo ang Abra de Ilog sa Mamburao? Malayo po, ma'am eh. Mga kalahating oras din po ang biyahe. 30 minutes. Hindi na po si tatay po kasi pag kunting salita po, wala na po, putol-putol hinahapo na po, putol-putol na po yung boses. Oo, pero sa health center ninyo, barangay health center, di ba? Wala bang ganun? Wala po, ma'am. Sa barangay Kabakaw, di ba? Opo. Wala. Okay. Sige. Ganito. Una-una, manawagan ka muna, hingi tayo ng tulong. Kasi may mga gamot din siya, di ba, na inilalapit mo? Opo, ma'am. Opo. Oo, yung mga gamot niya, yung para sa sa tuberculosis, meron na yon, 'di ba? Kasi libre yun alam ko. Opo. Meron po. Okay. So, yun na lang para dun sa tuloy-tuloy na pagpapausok niya yung sa nebulizer, no? Opo, ma'am. So, pero yung mga iniinom niyang gamot, meron din? Meron po, ma'am, na ano ko na po yung mga reseta po. So, pagka binibili ninyo, diyan sa meron naman sa Abra, di ba? Meron po sa Abra at Mamburao po. Meron naman. Oo, magkano inaabot kapag halimbawa isang buwan? Ay, ma'am, nung bago po sila lumabas, kumastos din po ng kulang-kulang 5K po eh. Sa pagbili ng gamot? Opo. Okay. So, kung halimbawa bibili ng gamot, inaabot ng 5K, sige, manawagan ka, Ate Jennifer, sa ating mga kababayan. Malay mo, mayroong malapit dyan sa Mamburao, di ba? Sige po, makatugon dyan sa pangangailangan ni tatay, lalo na dun sa yung oxygen tank, di ba? Tsaka yung nebulizer. Opo. Sige, go ahead, Ate Jennifer. Isang mapagpalang araw po sa lahat ng staff ng DCRH. Ganon din po sa
mga nakikinig sa programa ng Operation Tulong. Ako po ay lumalapit po sa inyo para po humingi ng tulong para po sa aking tatay na 90 years old po. Kasi po kailangan niya po ng nebulizer at inhaler po. Ganon din po yung tangke po na oxygen. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga tutulong po. Maraming salamat po. Diyos na lang po ang bahalang magbalik sa inyo. God bless po. Ayan, okay. So, para dun sa mga gamot, ayan, in the meantime, Ate Jennifer, ayan, bigyan ka ni Senator Lito Lapid, ano, yung binibigay natin dito everyday, yung 2,000 pesos, ano, para dun sa gamot. Ayan, 2,000 pesos from Supremo, Senator Lito Lapid. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid. Bahala na po ang Diyos magbalik sa mga kabutihan niyo po. Okay. Na may marami pa po kayong matulungan kagaya po namin na talagang kapuspalad po. Okay. And then yung Holy Family Academy Scholarship Foundation, bigyan si Tatay Juanito ng 3,000 pesos, Ate Jennifer. Maraming salamat po sa Holy Family po. Malaking tulong po to para po sa mga pangangailangan ng tatay ko po. Bahala na po ang Diyos na magbalik sa inyo. God bless po. Ayan, ang Holy Family ay binubuo ng mga kuyang sa pamagitan ng Mayor Lacaideo Macalma, no? Babait na mga yan eh, na marunong tumulong sa mga tulad ninyo. And then, yung oxygen tank ay magko-connect tayo ha, Ate Jennifer, pati yung nebulizer ha. Oo, may kakausapin tayo na Rotary Club. Kausapin ko si Sir Andrew Vite ng Rotary Club of Cavite Metro. Mga taga-Occidental Mindoro yung mga yan eh. Tingnan natin kung paano tayo makakuha ng oxygen tank para kay Tatay Juanito, ha? Ate Jennifer. Opo, ma'am. Thank you po talaga. Saka yung nebulizer. Ayan. At para nang sa ganun, mabigyan na siya para hindi na kayo pupunta dun sa Mamburao. Opo, malayo pa po talaga, ma'am. Pero kumusta si Tatay Juanito ngayon? Ganun po, ma'am, hindi nga po siya makalakad pag binubuhat na lang po siya, tapos pero yung sa tuberculosis niya natitreat naman. Opo, ma'am, pero dinirect na rin po kami, ma'am, ng doktor na ang sabi po ng doktor, yung daw po niya, yung pulmonary disease niya daw po is hindi na daw po kaya sa gamutan yun. Ha? Bakit? Pulmonary disease, edi yung sa TB yun, di ba? Opo, yun yung tuberculosis. Opo, hindi na din daw po kaya ng gamot para mahirapan siguro, nag-complik na po. So, ibig sabihin, pag nilagyan siya ng oxygen, paano ngayon? Paano siya hindi siya naka-oxygen tank? Wala pa po, ma'am. Pero so, ngayon, hindi po siya pwedeng magsalita. Hinahapo po talaga, putol-putol na po talaga yung boses niya. Sige, Ate Jennifer, doon sa mga maaaring tumulong para kay Tatay Juanito Codico, ayan, pwede pong magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong. Ayan po, naka-flash sa inyong mga television screen, 0968-713-4445. Ano po? 0968-713-4445. Ayan, pakilagay po Juanito Codico, no? Codico. Ano ba tama? Codico? Codico po. Codico, ayan. Tatay Juanito Codico. Yan po, pakilagay. At siguro ngayon pa lang, Ate Jennifer, pasalamatan mo na yung mga maaring tumugon at tumulong pa, no? At mag-share ng kanilang mga financial blessing para kay Tatay Juanito. Maraming pong salamat sa mga nagbigay po ng tulong. Sa sponsor po kay Senator Lito Lapid at sa Holy Family Academy. Sa Holy Academy. Holy Family Academy. Oo. Maraming salamat po. Ganun din po sa mga nakikinig po na gusto pong tumulong sa aking magulang. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Ang Diyos na lang po ang bahalang magbalik sa mga kabutihan niyo po. Maraming pong salamat. Okay, maraming salamat din at least nandiyan ka ha, ikaw mismo ang nag-aalaga kay Tatay Juanito. Pang-ilan ka ba sa 8 na magkakapatid? Bunso po ako, ma'am. Bunso, at least may time ka naman dahil sa bahay ka lang. Opo. Ayan, ako basta maswerte kayo ha, Ate Jennifer. Nandyan pa ang Tatay Juanito at ang inyong nanay, alagaan niyo. Okay. Sige, maraming salamat at kakausapin ka namin ha. Huwag mong ibababa yung Maraming salamat po. God bless po. Okay. Maraming salamat si Ate Jennifer Grospe.
Ayan, ang anak po ni Tatay Juanito Codico, abay, kaswerte namang ito, 90 years old yung tatay, 86 years old yung nanay, buhay pa. Diba? Nakakamiss pagka may mga magulang yung iba'y maagang nawala yung kanilang mga magulang. Pero sila pagka talaga nasa probinsya, di ba? Kaysa pumunta ka dito sa sa Metro Manila, diyan ka na lang sa probinsya, hahaba pa buhay mo. Sandali lang po babalik po tayo. Meron na lamang tayong 10 minuto bago po sumapit ang alas 11 ng umaga. Standby lang po. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Oras natin, meron na lamang tayong 6 na minuto, 11:00 na ng umaga. Ibalik natin yung ating pong si Ate Jennifer Grospe, no? Si Ate Jennifer po yung anak ni Tatay Juanito Codico, nakausap natin kanina lang sapagkat nakamonitor pala sa atin, ano, ang Supremo, Senator Lito Lapid-Sen. Magandang umaga po, good morning. Ayan, talaga naman pagka nakamonitor ka, Sen Lito, naku, talaga naman. Tayo po'y tuwan-tuwa, lalo na pagka may
mga katulad po nito kalayo sa Metro Manila eh. 'Di ba? So may sagot, may idadagdag. Puntahan nga muna natin si Ate Jennifer Grospe at kausapin natin. Ate Jennifer. Ayun, Ate Jen, baba ka muna. Sumakay ka na ba ng ng tricycle? Wala pa po, ma'am. Sige, lika, baba ka muna, tabi ka muna. Mukhang nasa kalsada ka eh. Nasa ka ba? Nasa bahay? Opo. Ay, nasa bahay ka. Sige. Alam mo ba kanina, nung ikaw ay nananawagan, di ba? Para kay Tatay Juanito. Ay, sabi ko na nga, ba't nakikinig ang Supremo eh? Sino ba Supremo? Kilala mo? Opo, ma'am. Kilala po. Sino? Si Senator Lito Lapid po. Iyon, no? Sige, kausapin mo kasi eto na, may good news sa'yo. Alamin natin dun sa anak ng Supremo. Partner Florante Rosales, partner, good morning. Hi, partner, good morning. Happy New Year. Happy New Year! Oo nga, kay Sen pala, Happy New Year. Senator Lito. Happy New Year. Oo, Partner, Supremo. sa ating mga masugin na taga-subaybay sa Operation Tulong. Magandang umaga. Ate, gusto mo bang maging masaya sa araw na ito? Opo. Parang malungkot. Parang ang lungkot ni ate. Ate Jennifer, sayahan mo na. Masaya po talaga naman kasi po may puprovide na po namin yung kailangan po oxygen ng tatay ko. Magkano po yung oxygen tank kailangan, nanay? Nasa 10,000 daw po yun, sir. Ay, bigyan natin ng 10,000 yan, nanay. Sagot na si Supremo yung oxygen tank. Ayun. Thank you po talaga. Opo, tumawag po si Supremo, nakikinig sa kwento mo at sabi niya, sagutin mo na lahat ng kailangan ni Tatay Juanito na nangangailangan ng oxygen tank. Okay po yun? Thank you po talaga. Salamat po talaga. Ayan, sige. Sa Ate Jennifer, sige, kausapin mo si Senator Lito. Oo, partner, kausapin ni Ate Jen. Oo, ikaw nagpaiyak, hindi ako. Si Senator pala. Sobrang saya ko lang po kasi may puprovide na po namin yung kailangan oxygen ng tatay po namin. Oo, Ate Jennifer, samantalahin. Ito ng buhay ni Tatay Juanito, partner. Oo. Na natin yung kanyang tank, oxygen tank. Oo nga. Siyempre. Oo, at saka ang haba. Sabi ko nga, swerte sila, partner. Ano yan, partner? Paano yan? Pabibili mo sa Bambang. Oo. Tingnan natin, pag-usapan natin kasi meron daw doon sa Mamburao. Meron sa Mamburao. Meron tayong operation tulong team doon, Kuyang Floor. So pwedeng mabili. Oo. Coordinate natin sa ating mga membro ng operation. Oo, nandyan si Sargento Boy Alvarez, yung ating member na lagi nagre-report. Malapit sa kanila. Asistihan mo nga itong ating pasyente para transport yung kanyang tank. Aba, oo. Oo nga, ilagay mo nga sa linya si Sargento Alvarez at maano natin, MG, si Boy Alvarez. Oo, anyway, sandali partner ha. Ate Jennifer, nasa iyo yung pagkakataon. Sige, kausapin mo ang butihing Supremo Senator Lito Lapid at nakikinig daw sa atin ngayon. Sige, anong gusto mo sabihin sa kanya? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Senator Lito Lapid. Lubos po kaming nagpapasalamat dahil po natugunan niyo po yung pangangailangan po ng tatay ko para po sa oxygen na sinagot niyo po. Maraming pong salamat. Nawa po ay pagkaluban ko ng Panginoon ng mahabang buhay at nawa po marami pa po kayo matulungan na kagaya po namin talagang kapaspalad po. Maraming salamat po. Partner, ikaw ang sumagot para kay Sen. Maraming salamat. Walang anuman po yung sa tulong na binibigay ni Senator Lito Lapid dahil galing din po siya sa hirap, nararamdaman niya po yan. Ganyan yung nararamdaman sa kasalukuyan dahil ang mga magulang din niya, hindi man niya nakita yung tatay niya namatay din ho sa isang karamdaman nung siya 2 years old pa lamang. Kaya mahal na mahal niya po yung mga tatay niya, yung mga tulad niyo po, yung mahal na mahal ng tatay niyo, at saka po yung nanay niya, nanay niyo. Oo nga. Kaya po si Sen Lapid, mababang puso niya, malambot ang puso sa mga katulad natin mga kabayan na kailangan ng tulong, lalo ng medical partner. Oo nga. Ayan. Ate Jennifer, 10,000 yung tank yun plus 2,000. Oo, yung 2,000 kanina. Oo. Ayun. So, wag ka na umiyak, Ate Jennifer. Kahit luha ng kaligayahan yan. Oo nga, basta mahalaga ay mabili natin yung oxygen tank kasi yan ang kailangan. Ano? Yes, opo, mama, opo. Okay. O sige, partner. Partner yung GCash number kung saan natin papadala yung 10,000 pesos. Oo. Tapos pa-support natin kay Sargento Boy Alvarez ng Operation Tulong Kalikasan natin dyan sa Occidental Mindoro. Okay? Sige, partner, maraming salamat, Sen. Thank you so much, Senator Lito Lapid.
Walang anuman. Balik sa iyo, partner. Okay, partner. Maraming salamat, partner Florante Rosales. Ate Jennifer, mamaya kausapin ka namin ha para dun sa oxygen tank na yan. Of course, oo, para nang sa ganun ay mabili agad yan at magamit ni tatay. At para dun sa nebulizer din, ayan, pag-usapan natin. Okay, Ate Jen? Okay, si Ate Jennifer Gorospe, ang anak ni Tatay Juanito Codico. Again, maraming salamat, Senator Dito Lapid, sir. Thank you so much. Ayan. Happy New Year po! Sandali lang. Bago tayo mag-overtime, naku, kayo talaga, mapapagalitan na naman ako ng isa nating listener dito. Kukuha na naman tayo ng overtime. Ikaw, Jeric, ha? May magagalit na naman sa akin dito. Sabihin na naman sa akin, overtime ka na naman. Andali lang po. Ihabol lang natin ang report. Review daw po, ha? Pagrepaso sa pangasiwa ng PNP personnel na nasa restrictive custody. Ipinag-utos na daw po yan ng Chief PNP. Oo nga naman, RH52 Edniel Parosa, bakit pa ngayon ay kaiinit ng ulo ng mga pulis at nagbaparilan, namamaril? Yan, go ahead sa detalye, Edniel Parosa. May rerepasuhin na ng papansang pulisya ang umiiral nitong panuntunan sa kung paano i-handle ng mga tauhan nitong nasa ilalim ng restrictive custody. Pinag-utos siya ni Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. matapos ang pananaksak ng isang police IDG sa sariling kabaro sa loob mismo ng Campo Crame kahapon na umaga. Ayon kay Nartatis, dapat magsagawa ng review hindi lamang ang CIDG, kundi ang lahat ng unit commanders upang hindi na maulit ang insidente. Binigyang diin ng general na dumadaan sa matinding pressure ang mga pulis na nasasadlak o nakakaladkad sa mga serious offense, kaya dapat itong mabantayan ng mga kustodyan. Kasama sa mga pinare-review ni Nartatis ay ang pangangasiwa ng mga bantay sakaling magkaroon ng change of behavior sa mga pulis na masasadlak sa restrictive custody. Unang lumabas sa investigasyon na kahapon, nakita ng pagbabago sa asal. Itong suspect si Police Senior Master Sergeant Michael Camilo, bagong isaksakin si Police Executive Master Sergeant Eric Castro, habang sila'y gumagayak para saan na humarap sa piskalya. Kasama sila sa 6 na miyembro ng Anti-Organized Crime Unit na sangkot sa pagkawala ng 13 milyong pisong halaga ng 13 milyong pisong pogo money sa raid sa Bataan noong 2024. Ako naman, Edniel Parosa, SMA. Mabilis lang ha, bakit ganun? May mga insidente, parang sunod-sunod yung insidente ng pamamaril ng pulis sa kanilang mga kabaro. Oo, ito naman, pananaksak. Pero pananaksak at pamamaril. Sila nagkakasakitan ha, nagkakamatayan. Oo, saka kaya nga ito, meron ng immediate action na reviewin yung existing protocol. Kasi may kapag restrictive custody, hindi ka naman tinuturing na suspect eh. So hindi ka nakakulong, hindi ka rin naman nakaposas. Para lang doon sa sa mga nakikinig sa atin sa radyo, para lang ma-visualize. Kapag restrictive custody, bawal ka lang lumabas sa kampo. Kaya malaya pa rin na nakagagalaw itong mga ito. At ito nga, kapag nagkaroon bigla ng sabihin na natin mga buryong ba, kagaya kahapon, na bago sila humarap sa piskalya, piniling malaksak itong suspect na police. Kaya yan diba? Ang nire-review ngayon. Oo, diba? Meron pang insidente dun sa Negros Oriental naman, diba? So, I mean, diba, pagka kasi na person in authority ka, diba, otoridad ka, pulis ka, dapat mas mataas yung level ng understanding mo, diba? At disiplina para magawa mo yung ganun. Ang problema, Miss May, doon sa Negros Oriental, may kasama ng alak. Yun lang. May ibang factor. Lahat yun. Kaya nga, disiplina. Siguro dapat balik sila doon sa nila, no? Basic, 101, orientation. Oo, dapat talaga may mga commanders, kumbaga mga police nila yung sarili nilang hanay. Kasi lang namang lagi na lang umabot po ba sa Camp Crame, yung mga kanya-kanyang problema dapat sa mga commanders may. Dapat din namomonitor nila yung sariling tauhan. Oo, dapat ganun. Kasi meron din, isang chief of police din yung kamakailan lang, di ba? Binaril din. Mga police. Yung kanyang isa may doon sa Negros kaya nga, yan. Oo, nakakalungkot yan. Siguro dapat mayroong gawing concrete action dyan ng ang pambansang pulisya, ang pamunuan para sa kanilang mga kabaro. Tama ka dyan, May. Sabi nga kanina, siguro hindi lang yung protocol sa restricted custody, baka dapat magkaroon din ng review doon naman sa Neuro. Yes. Ating Philippine National Police. Mula rito sa Camp Crame, balik sa May. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ihabol natin, higit 81 million pesos daw na halaga ng shabu na samsam. Saan yan?
RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Estado ang bagong high-value individual na babae sa 81.6 na milyong piso na hinihinalang shabu sa kahabaan yan ng Seaside Boulevard, Barangay 76 sa lungsod ng Pasay. Inilala ng Southern Police District ang 26 na taong gulang na suspect sa alias na Farhani lamang na agad nag-invoke ng kanyang constitutional right. Naaktuhan siya ng mga operatiba ng Substation 10 ng Pasay City Police Station na may bitbit na 2 eco bag na naglalaman ng 12 kilo ng illegal na droga. Kasunod yan ang beripikadong intelligence information na natanggap ng kapulisan mula sa isang confidential informant. Dinala yung babae at mga ebidensya sa Substation 10 para sa dokumentasyon at saka dinala yung suspect sa Pasay City General Hospital para naman sa physical examination. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Again, January 22, 23, 24. Next week na po yan. Thursday, Friday, Saturday. Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay tulong, no? Ng tulong at serbisyong pangkalusugan para sa ating mga kababayan. Kasama po ang DZRH Operation Tulong. Muli po nating isasagawa sa ika-4 na taon ang Alaga at Tulong Tomasino Medical, Surgical and Dental Mission. At syempre, hatid po yan sa atin ng ating partner University of Santo Tomas Hospital. Ayan po. So again, it's a date doon po sa mga kababayan natin para sa libreng konsultasyon, no? At surgical po, pwede yan, and dental mission. At yan po ay hatid sa atin din kaagapay ang UST Faculty of Medicine and Surgery, UST Medical Alumni Association in America and Foundation at ang UST Medicine Class 1973 Bukod Tangi. Gaganapin po yan January 22, 23 and 24. So mga lolo't lola, nanay, tatay at ang mga chikiting, libreng gamot para po sa inyo ito I think narinig ko parang 1 month supply So libreng check-up ng pedya mula sa mga pediatrician, January 24 po yan sa araw ng Sabado po para sa mga bata naman, ano? So, libreng surgical mission. So, kita-kita po tayo, Alaga Tulong Tomasino 4.0, no? Version 4.0, Medical Surgical Dental Mission sa UST Hospital. Jim. Pansamantala, ako naman may binauhan, syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inaabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing.